Naisipan nilang ikasal ako sa kamag-anak namin. Hindi ako pumayag kasi naawa ako sa boyfriend ko. Tinry kong tumakas pero ayoko naman siyang madamay. Kaya sa huli, no choice ako. 17 years old ako nang makilala ko siya. Kabatch ko siya ng grade 10. Second quarter pa lang ay crush ko na siya kaso hindi ko alam yung name niya. At hindi rin niya alam na gusto ko siya. Sa tuwing mag-uutos yung teacher namin sa may room ay ako yung pumupunta at sinisilip ko kung pumasok siya. Sobrang cute niya. Matangkad, maputi, singket, higit sa lahat ay malinis sa katawan. May JS prom kami at nagdadalawang isip akong sumali pero pinilit ako ng mga klasiko. Wala din naman ako nagawa kasi dagdag din daw yun sa grade namin. Yung araw ng JS namin ay nakita ko siya. Nagulat kami pareho kasi same kami ng kulay ng damit. Sobrang kilig ko talaga. Nag-request ako sa isa kong kaklase na baka po pwedeng gamitin yung cellphone niya para magkaroon kami ng picture. Sa una nahihiya pa ako pero yun nga nagkaroon din naman kami ng picture. Malapit nang mag-uwian bale sasayaw na yung mga magjowa nakaupo lang ako sa isang tabi. Kasi nga wala naman akong jowa. Nagulat ako kasi tinawag ako ng teacher ko and then tinawag niya rin yung crush ko. Pinakita kasi ng kaklase ko yung picture naming dalawa sa teacher ko. Wala naman talaga sa isip ko na magsayaw kami kasi wala naman akong hilig. Wala rin naman akong nagawa kasi tatlong teacher yung pumilit sa akin. Sino ba naman ako tapos crush ko pa? Sobrang nanginginig ako noon at naaapakan ko pa nga yung sapatos niya. After noon ay nag-uwian na rin at habang papauwi kami kinikilig pa rin ako. Sinasabihan pa nga ako ng mga kaklase ko ng timang. Sabi pa nung isa kong kaklase, hayaan nyo lang yan, ngayon lang kasi yan kinilig. Nagkaroon naman ako ng jowa kaso LDR nga lang. Kaya naman walang kilig. Nung nasa bahay na ako, hindi ako makatulog kasi nga iniisip ko siya. Ganon pala talaga ang pakiramdam. Sabado ng umaga, hinahanap ko yung pangalan niya at tanong ako ng tanong sa mga kakilala ko. Hanggang sa nung nalaman ko ay agad ko siyang inad. Ilang oras lang yung lumipas at agad naman niya akong na-confirm. At ang tanong niya agad sa akin di ba ikaw yung nakasayaw ko sa JS? Sumagot ako noon ng oo at yun nga, lagi na kaming nag-uusap. Minayday ko yung picture namin at ganon din siya. At halos sabay na rin kaming nauwi. Graduation na namin that time at sobrang saya na medyo malungkot kasi maghihiwalay na kami ng mga kaklase ko. Isa pa doon hindi ko na rin makikita yung crush ko. Same barangay din naman kami pero iba rin kasi kung makakasama ko siya ng personal. Araw ng graduation, bandang gabi na yon at yun nga naging kami. Hindi ko alam kung papaano naging kami basta ang alam ko masaya ako. Na kahit na walang pasok nagkikita pa rin kami at lumalabas kami. Na minsan nakaw lang yung mga pag-alis ko sa bahay na parang ninanakaw lang namin yung mga sandali na kasama ko siya. Pero masaya kami kahit na ganon. Tulad ng ibang magjowa, nag-aaway, naghihiwalay rin kami. Tapos isang araw kami na ulit na para sa akin ay natural lang naman yon. Hanggang sa nag-opening na yung grade 11, ako nag-aaral pa rin ako sa public at siya naman ay sa private. 6 PM ang labas niya at ako naman ay 6:30. Kaya ang nangyayari sabay kaming papasok tapos kapag uuwi na iniintay niya ako sa gate. Sobrang istrikta ng mga magulang ko noon nang nalaman nila na may jowa ako. Inalo nila ako hanggang sa nawalan kami ng communication. Pero hindi yun sapat na dahilan para may bumitaw sa aming dalawa. Nakiki-update na lang ako sa mga kaibigan niya na kaibigan ko rin. Mahigit isang linggo rin na wala kaming usap nang akala ko nga ay may iba na siya. Pero nalaman ko hindi naman pala. Marami kasing sumisira sa kanya Mga sabi-sabi na sa kanya lang naman ako naniniwala. Sabi pa nga ng isa niyang kaibigan nagpapasalamat daw sila sa akin kasi pinagbago ko daw yung tropa nila. By the way, Muslim kasi ako. Ako pa lang yung first na Muslim na naging jowa niya. Muslim din naman siya kaya naman okay lang. Akala ng mga magulang ko wala na kami kaya naman bumalik na rin ako sa school at nagchat ako sa kanya na sunduin niya ako. Habang naglalakad kami, nagchichikahan kami, tumambay sa isang place na hindi ko na namalayan yung oras. 8 PM na pala at siguradong mayayari ako ng papa ko. Humingi ako ng tulong sa mga kaibigan ko na siya yung nagsundo sa akin. Na siya rin na nagpaliwanag kina mama at papa at hindi naman ako pinalo. Pero nasermonan ako. Hanggang sa naisipan nila na ikasal ako sa kamag-anak namin. Ayokong pumayag kasi naawa naman ako sa boyfriend ko kaso kapag hindi ako pumayag, baka raw may magawa silang hindi maganda. Kaya naman no choice rin ako. Binala ko sanang tumakas nun kaso ayoko namang madamay ang boyfriend ko nun. Ngayon nga ay kasal na kami ng asawa ko na hanggang ngayon ay mahal ko pa rin siya. Hindi ko magawang mahalin yung asawa ko kasi siya pa rin yung gusto ko. Lahat ginagawa ng asawa ko para sa akin pero hindi ito tumatalab sa akin. Siya pa rin kasi ang nasa puso't isip ko. Tumagal man kami ng 6 months lang nun pero nagpapasalamat ako sa kanya kasi naramdaman ko kung paano mahalin at kung paano kiligin. Salamat Mami Len sa pagbasa ng aking kwento. Letter sender, Faras.
Curious lang ako, no? Bakit kaya patuloy yung ganyang kultura nyo? Yung ipakasal agad ng bata pa, na kapag nag-boyfriend at nalaman ng parents, ipapatali na lang sa mapupusuan nila. Ang akin lang kasi, yung parents nyo, if dinanas din nila yan, yung labag sa loob nila, bakit kaya itinutuloy nila yung ganong way of life nila? So, ang mangyayari, same cycle din ng anak. Ang lungkot lang sa part na wala kayong kalayaang pumili na kapag lumabag ay idadaan na sa dahas. Sobrang tagal na ng ganyang kultura at patuloy siyang nagpapatuloy. Ganyan talaga kalakas yung impact ng kapangyarihan ng mga ninuno nyo, no? Sender, sana matutunan mong mahalin kung lahat naman ay ginagawa sa'yo. Sana bigyan mo siya ng chance kung mabuting tao naman at mahal na mahal ka, sana matutunan mo rin. Hoping na sana yung mga anak nyo magkaroon ng kalayaang pumili. Kasi napakahirap makisama sa hindi mo mahal. Sobrang malaking ambag sa pamilya yung dalawang pundasyon ay mahal yung isa't isa. Kasi yung love and respect start at home.